Ang ating bibigyang diin ngayon, ang tungkol sa usapin ng pagbinyag ng mga bata o sanggol. Ito ay mahigpit na tinatanggihan at ayaw talagang bitiwan ng karamihan sa mga protestante, lalo na ni Eli Soriano. Ngunit ito ay binigyang linaw sa programa ng Punto por Punto nang may nagtanong mula sa grupong ika-4 na Watch Pentecostal. Ating panoorin. Yung bautismo ginaganap sa sanggol, di ba? Tama po ba? Yes, ginaganap sa sanggol yon. Okay. Ito ang tanong ko, bro. May mababasa ba kayo, bro, sa Biblia na ang sanggol ay binautismuhan batay sa Biblia? Ang mababasa lang sa Biblia, bro, ang binyag, ang bautismo, ang siyang ipinalit sa dating pagtutuli. Yun ang nasa Biblia. Basahin ko ha. Sa Colosas 2:11. Colosas 2:11. Ito sabi sa Colosas 2:11. Yan. Nasa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo. So yung dating pagtutuli, seremonyas ng pagtutuli, para ka maging kaanib sa bayan ng Diyos, ay kailangan kang dumaan sa seremonyas ng pagtutuli. Hindi na yan ang paraan ngayon. Hindi na pagtutuli ang seremonyas para ka maging kaanib sa bayan ng Diyos, kundi ang bautismo. So ang bautismo ang siyang ipinalit sa pagtutuli ayon sa Colosas 2:11 to 12. Ngayon, kung noong unang panahon, ang tinutuli ay 8 days old, hindi rin masama na bautismuhan ang 8 days old. Pag sinabi ng mga protestante na, sabi ni Soriano dati nung siya buhay pa, na magkakasala ka raw kapag pinabinyagan mo ang sanggol, yun ay mangyayari. Yung bata makakasampalataya. Wala ngang malay sa katwiran yun eh. Ba't mo bibinyagan yun? Ang katunayan, kahit isang bata, walang binotismohan si Kristo at mga apostol. Sabi nung pare, sabi nung sakristan, Amen. Yung bata, sabi naman, ganun yung bata, no? yun ay isa lamang kasinungalingan. Bakit? Walang ni isa mang talata sa Biblia na nagsasabi, kahit pahiwatig man lang, kahit diwa man lang, na nagsasabing magkakasala kapag pinabinyagan mo ang mga sanggol. Dahil sa Biblia, ang sabi, ang bautismo ang siyang ipinalit sa dati pagtutuli. Kung dati ang tinutuli ay 8 days old, hindi rin masama na magbautismo ng 8 days old. Okay? Brother? So, bakit po kailangan bautismo ng ang tao, bro? Bakit kailangan bautismo? Dahil sabi nga, para maging kaisa ka ng katawan ni Kristo. Yun ay nasa Galatia 3:27. 27 ba yun? 28? 27 yata yun. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Kaya para ka maging kaanib sa bayan ng Diyos, kailangan mong ibihi si Kristo o kailangan kang tuliin sa pamamagitan ng bautismo. Dati, para maging kaanib sa bayan ng Diyos, kailangan tuliin. Ngayon, hindi na. Ang paraan na ngayon is bautismo na at hindi na pagtutuli. Kaya kung dati, 8 days old, pwedeng tuliin, hindi rin masama na magbautismo ng 8 days old. So, sang-ayon ka, bro, sa itinuturo ng mga apostol na bago magbautismo, dapat magsisisi muna. Sa mga malalaking tao na kinausap ng mga apostol, yes. Malalaki na yun eh. Nang na-meet nila yung mismong tao, malaki na yun eh. Natural. Yung bata, hindi naman malaki yun ang na-meet ng mga apostol. Hindi ba? Sa Israelita, sa mga Israel din, yung mga Hudiyo,
dati, pag may hintil na naanib, malaking tao na ang hintil malaking tao na. Kahit anong edad pa sila, once makonvert sila sa pananampalatayang Hudyo, tinutuli yan kahit anong edad ka pa. Ayan na. Tinutuli yan kahit anong edad ka pa. Ang reason para maging valido ang pagiging kaanib mo sa kanilang community. Para maging valido yan kahit 30 anyos ka na, kahit 40 anyos ka na. Dahil ang hintil dati, hindi naman yan tinutuli mga hintil Para maging kaanib ka, kahit 50 anyos ka na, kahit 60 anyos ka na, kahit 70 anyos ka na, kahit 80 anyos ka pa, kailangan mong pagdaanan ng seremonyas ng pagtutuli. Ganun din sa bautismo. Yung na-meet ni na Pablo, malaki na yun natural, di malaki na siya na bautismuhan, pinangaralan bago bautismuhan, malaki na yun Pero yung mga sanggol dati na 8 days old, hindi naman yung pinangaralan muna bago tuliin. Tinuli sila. Dahil ang pananampalataya ng mga magulang, naniniwala mga magulang na kapag yung anak niya tinuli, magiging kaanib yun sa bayan ng Diyos. Kaya yun ay based sa pananampalataya ng magulang. Yung mga malalaki naman, nakaharap ng mga apostol, malalaking tao na, hindi naman ang requirement ng tuli sa panahon na yon, bautismo na. Kaya sabi niya, bautismohan sila. Pero kailangan mo nang dumaan sa katikismo, pangangaral bago sila tuliin dahil malaking tao na. Hindi ganyan ang proseso sa mga bata. Okay, go. So sa madaling salita bro, hindi talaga itinuturo ng banal na kasulatan ang pagbautismo sa sanggol. Tinuturo nga. Sinabi na nga, hindi ba, bautismohan ninyo ang lahat ng tao? Tinuturo. Sa unang Korinto 10:2, binasa kayo na ni Brother John Ray kanina, kung nakita 10:2, lahat ng mga tumawid sa dagat na pula, binautismuhan bilang mga tagasunod ni Moises. Kung yung mga maging tagasunod lang ni Moises, pati bata binautismuhan ng Panginoon mismo, how much more sa magiging alagad ni Kristo? At isa pa, wala namang talata sa Biblia na nagsasabing bawal bautismuhan ang sanggol. Ang sabi sa Biblia, ang bautismo ang siyang ipinalit sa pagtutuli. Kaya kung dati ang pagtutuli ay 8 days old, hindi rin masama na magbautismo ng 8 days old. Okay? So ginamit mo yung unang Korinto 10:2 na binatismuhan, yung tagasunod binatismuhan sa dagat at ulat. Yes? Kasama po ba ang sanggol dito, Brad, o hindi? Ay, kasama ang sanggol nun. Brother John Ray, anong talata ngayon sa Exodus, Brother John Ray, na kasama ang sanggol nun, Brother John Ray? 12:37 bro. 12:37. Oo. O, de, Dito- 12:37. sa 12:37 ng Exodo. Ito ang sinasabi. At ang angka ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot na may 600,000 lalaki na naglakad bukod pa ang mga bata. Ayun o. So, pati mga babae sa magandang Malta Biblia, mga babae at mga bata. Kasama ang mga bata rito. Kaya nung sila ay dumaan sa dagat na pula, binautismohan sila doon, kasama ang mga bata. Alangan na ang mga bata iniwan sa Ehipto. Yung mga magulang lang ang tumawid sa dagat na pula. Ano ka ba? At saka bro John bro, kung babasahin mo yung unang Korinto 10:2 bro, lahat sila binautismuhan doon, lahat Yes, basahin natin yung Basahin mo unang Korinto 10:2, di ba lahat na sinabi? Lahat ng tumawid, di naman sinabing iilan lang ang binautismuhan, 10:2. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat. Sinong lahat? Yung tumawid sa dagat na pula. Alangan naman yung mga bata iniwan sa Ehipto, yung mga magulang lang tumawid doon. Ano ba naman yan? Oh, go. Okay. Yung lahat binautismuhan. So, naging tagasunod sila. Yes. Kaya ngayon tanong, paano maging tagasunod yung sanggol? Yun na nga, paglaki nun, natural, bata pa, sanggol pa lang, kinilala ng tagasunod, how much more pag lumaki na siya? So ibig sabihin, Brad, dyan sa talata,
Hindi kasama ang sanggol dyan. Kasama nga sinabi na nga lahat ng mga tumawid sa dagat na pula. Alangan naman ang sanggol iniwan sa Ehipto. Ikaw kaya tanungin ko, ang mga sanggol ba iniwan sa Ehipto, dinala nila kasama nila? Tanungin kita, ikaw yung magbigay ng paliwanag rito dahil kumukontra ka. Nung sila tumawid sa dagat na pula, ang mga sanggol ba Sige, iniwan sa basahin ko Ehipto? yung- Hindi, sagutin mo muna tanong ko. Nung sila ba tumawid, iniwan ba ang mga sanggol sa Ehipto? Sagutin mo yan. So, mayroon ba Para sa sanggol mga, dyan man o bata? para sa mga So- nanonood so ibig ngayon, para sa mga nanonood ngayon, sagutin mo ang tanong ko for clarification dahil kumukontra ka. Nang sila ba'y Sige, tumawid sige, sa dagat na pula, ang mga sanggol ba iniwan sa Ehipto? Dinala. Dinala. Sabi sa unang Korinto 10:2, silang lahat binautismohan, hindi ba kasama sanggol doon? So, ibig sabihin, mga Hindi sanggol ba? dyan Hindi, o mga sagutin mo bata? muna dahil kumukontra ka Sumagot na ako kanina, kumukontra ka Nung silang lahat ay binautismohan ng Panginoon, hindi ba kasama sanggol doon? Hindi ako kumontra, Brad. Kinlarify ko lang, Brad. Yung nga, kinalify nga, sinagot ko ng kanina, pati mga babae, pati mga bata, silang lahat binautismohan. Ang tanong, nasama ba ang sanggol sa lahat doon na binautismohan? Bitsa, brother, yung katagang Hindi, nasama o bata, Brad, hindi? tumutok. Nasama o hindi? Bitsa. Silang lahat na tumawid, nasama ang sanggol doon o hindi? Kasi palagay hindi kasama. Hindi, hindi. Huwag mo sabihin palagay natin. Huwag mong ipagpalagay. Huwag mo Kasi lahat pagpalagay. Daming nanonood, Sige, bro. kasama. Huwag mo pagpalagay. Be honest. Okay, Kasama ba ang sanggol doon? Kasama. O, ngayon, na sila'y binautismuhan, lahat. Itong tanong ko, bro. Yung ginamit yung katagang, yung word na bata, bro, yung sanggol ba yun or Yes, kasama na sanggol doon. Bata Hindi. ang sanggol Hindi naman matanda ang sanggol. Bata, natural. Bata, sanggol yon. Kay bata, anong edad yan? Baka sa kanya ang bata hindi sanggol. Oh, kahit na anong edad pa yan. Ang sanggol hindi bata. Oh, ang sanggol, 75 years bata, old yung ang sanggol, sanggol. bro. Alangan na ibig sabihin, yung magpatanda. binotismo ni Felipe, bro, yung batting, bro, sanggol din yun. Ay, yung bating, hindi naman sanggol yun. Irrelevant naman yung bating dahil hindi naman sanggol yung bating. Pero yung sanggol na itinawid sa dagat na pula, kasama silang binautismohan o hindi? Yung tanong ko sa'yo, sagutin mo yon. Wala nakalagay kasi ang nakalagay tagasunod lang. Anong walang nakalagay? Nakalagay nga, binasa kanina. Kasama mga babae at mga bata. Ang tanong ko sa'yo kanina ngayon, yung mga bata ba na isinama ng pagtawid sa dagat na pula, wala bang sanggol doon? Wala o meron? Anong talata? Yung sa 12:37 ng Exodo, nung sila ay tumawid Basahin sa ko muna, dagat na pula, ang tanong ko, meron bang Wait, mga wait, bata doon? 12:27, 37. 37, Oo. Meron bang mga bata na kasama doon? 12:37. O, gamitin mo common sense mo, bro. Nung ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na pula para umalis sa Ehipto, yung kanilang mga sanggol ba isinama nila? Yes or no? 37. Let us be honest. Sa programang punto por punto, kaya napakalakas ng programang punto por punto dahil ang mga nandito puro honest. Dahil nandito ka ngayon, nagipagsubukan, so be honest. Tanong ko sa iyo, nung sila'y tumawid ang mga Israelita, nung sila'y tumawid sa dagat na pula, may kasama ba silang sanggol doon o wala? Sabi mo, meron. Sabi sa Biblia, silang lahat binautismuhan. Tanong, nasama ba ang sanggol sa binautismuhan o hindi? Pero bakit may nakalagay doon? Hindi, Bakit may nakalagay doon? Bukod ang mga bata. Sagutin mo ang tanong ko, bro. Sagutin mo ang tanong ko. Nung silang lahat na tumawid sa dagat na pula, binautismuhan, kasama ba ang sanggol doon o hindi? Kasama. O di kasama. Ayun, nasagot na ang tanong. Huwag ka na magreklamo pa. Nasagot mo ng tanong Ikaw na mismo sumagot sa tanong mo, ha? Yan. So ibig pala sabihin, ito palang bata, Brad. Yung Tumutok ko ito sa sanggol, sanggol. mula sa pagkasanggol hanggang sa 12 years old, bata yan. Bata. Pagdating ng 13, teenager na yan.
Bro John bro, may kaklaruhin lang ako bro. Kasi para sa kanya bro, yung bata, yung sanggol, parang yung bata, parang hindi kasali yung sanggol. Tanong ko sa mga kapatid, yun bang biik, hindi baboy? Ate si John. Ate si John. Siyempre. Hindi, tanong lang, ano to, logical to na question, Logical sabaga yan. analogical, ano to question. Para maano mo, madali mong makatch up ba na yung sanggol pala kasama ng bata. Kasi yung biik bro, wag mo sabihing aso yun, baboy pa rin yun. Yes. Yung tuta, wag mo sabihing pusa yun, aso pa rin yun. O yung bata, yung sanggol, wag mo sabihing ano yun? Tao Wag mo yun. lang, anong pwede mo itawag sa sanggol? Kung Bata. ikaw ba manganak? Kung Bata. ikaw ba manganak, Oo. sasabihin mo ba yung, halimbawa, nanganak ka na, sabihin mo na yung, sabihin mo ba doon sa bata mong anak na sanggol mo, sabihin mo bang, ay, yung tuta ko. Kawawa naman, ang anak mo niyang Ito na lang, nasanggol. Brother John Ray. Bata pa rin yun. Ito na lang, Brother John Ray, for clarification na lang, ano? Brother, ikaw ba'y naniniwala na ang kailangan lang bautismohan ay yung, yung merong pananampalataya? Naniniwala? Oo, siyempre. Ang bata ba may pananampalataya? Wala pa, kaya nga hindi batismuhan eh. Oh, okay. Ngayon, sa Biblia ba, nag-glorify mo ba ang Panginoon kung wala kang pananampalataya? Ano? Sa Biblia ba is, nag-glorify mo ba ang Panginoon kung wala kang pananampalataya? Hindi. Hindi. Ang bata ba sa Biblia, ang mga sanggol, mga infants sa Biblia, nag-glorify ba nila ang Panginoon o hindi? Hindi. Kung mabasa ko ngayon, letra por letra, minimum nagkakamali ka. Anong talata, Brad? Mateo 21:16. Nabasa mo na ito? Hindi pa. Hindi ba? Sige, basahin ko. Sige, basahin sa Mateo 21:16 ha. Ito sinabi dito. Yan. Sinabi nila kay Jesus, narinig mo ang sinabi nila? Narinig ko, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan, pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri? Tanong ko sa iyo, nakakapagpuri ba sa Panginoon ang walang pananampalataya? Hindi, siyempre. O ngayon, ang sabi dito na ilalabas sa bibig ng mga sanggol ang pagpupuri. Tama ba to? Tama. O ngayon, dahil na ilalabas sa bibig ng mga sanggol ang pagpupuri, ang wagas na pagpupuri, may pananampalataya o wala? Tut. Witsa. Oh, sige, mag-isip ka muna. Mag-isip ka muna, bro. Habang dami Nakakatuwa si kapatid. Brother Jano, anong reliyon niya, Brother Jano? Anong sikta siya? Ewan ko, anong sekta to? Anong sekta ka ba, bro? Witsa. Binabasa ko kasi, inintindi ko kasi. Oh, sige, intindihin mo. Sabi to, at sinabi nila sa kanila, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol. So, ano ba ito? Tinutukoy ba? Hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol. Oh. At ng mga sumususo ay iyong nilobos. Ibig sabihin na binabasa mo bro, yung mga sanggol nagpupuri na sa Diyos. Ang tanong ni Bro Jando, yung ba mga nagpupuri, nagpapatunay ba yan na may pananampalataya? Kasi, nakalagay diba, hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol. Hindi. Ano ba naman to? Mula. Hindi nabasa mula sa bibig ng mga sabi sanggol. ito ha. At sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa? Yung term na nabasa, sa kasulatan yan. Hindi yan sa bibig ng sanggol babasahin. Hindi ninyo Sa nabasa kasulatan. mula Anong sinabi ng kasulatan? sa bibig. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilobos ang pagpupuri. Anong ibig sabihin yan? Ang mga sanggol at sumususo ay nakakapagpuri na sa Panginoon. Yan ang tinutukoy ng talatang yan. Ang tanong ko sa iyo, dahil ang mga sanggol pala ay nakakapagpuri sa Panginoon, wagas pa ang kanilang pagpupuri. Wagas ang kanilang pagpupuri. Tanong, may pananampalataya ba ang nakakapagpuri ng wagas? Yes or no? Yes. O yun. So, inaamin mo na ngayon na mga sanggol pala na nakakapagpuri ng wagas,
sa Panginoon ay may pananampalataya. Then nag-yes ka. Kasi sa amin, Brad, ang bautismo, dapat yung sumampalataya na. Ano? Kasi sa amin, Brad, yung Hindi, dapat hindi, binautismo, hindi. Bro, dapat Sa inyo, yung... bro, sa inyo yan. Bro, tinanong kita kanina, nakakapagbigay ba ng wagas na pagpupuri ang walang pananampalataya? Ang sabi mo, hindi. Ngayon, ang sanggol, nakakapagbigay ba ng wagas na pagpupuri? Sabi mo, oo. Tanong, dahil ang sanggol ay nakapagbibigay ng wagas na pagpupuri, may pananampalataya ba? Yes or no? Alin? Hindi, no. Sabi mo kanina, ang walang pananampalataya hindi makakapagpuri ng wagas, sabi mo kanina. Tapos ngayon inaamin mo, ayon sa nababasa, ang mga sanggol ay nakakapagbigay ng wagas na pagpupuri sa Panginoon. Ang tanong ko, may pananampalataya ba ang mga sanggol na nakapagbibigay ng wagas na pagpupuri? Yes or no? Para sa amin, wala pang pananampalataya mga sanggol. So, kung walang pananampalataya ang mga sanggol, paano sinasabi sa Biblia na sila nakapagbibigay ng wagas na pagpupuri? Ang sabi mo kanina, ang walang pananampalataya, hindi makapagbibigay ng wagas na pagpupuri. Ikaw mag-ano dyan, ikaw nagkukontradict sa sarili mo, kinokontra mo sarili mo ngayon. Ano ba talaga ang totoo? Nakakapagbigay ba ng wagas na pagpupuri ang may pananampalataya o hindi? Kasi nakalagay dito, bro. Ayos bagot, bro. Hindi, bro. Linawin mo dahil dami nanonood ngayon, dami nakikinig, ano? Kaya, Kinokontra mo ang sarili mo sa pagkakataong Hindi, ito. at Ano ba sinabi nila talaga? sa kanila, Ano ba talaga, bro? narin, Nakakapagbigay ba ng wagas na pagpupuri ang may pananampalataya Bitsa, o hindi? binabasa ko muna, Brad. Bitsa. Binabasa ko muna. Bitsa. Dito, Kanina ka pa Bro, Jano, excuse bro. Yes? At sinabi na sa Bro, may kanila, nagtatanong bro kung anong sekta narinig ba mo itong baga ang kapatid sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, o kailanman bagay hindi nyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol. Nabasa, May bro, kama hindi? yan. May kama yan. Huwag mong diretsuhin. Kaya nga, nabasa. Oh, nabasa ang mga sanggol sa kanilang bibig lumalabas ang lubos na pagpupuri. Tama? Yes. Nagagawa ba yan ng walang pananampalataya? Ibig pala sabihin, yung mga sanggol, mayroon ng Hindi, pananampalataya, sagutin no? mo. Sagutin mo, bro. Nagagawa ba yan ng walang pananampalataya? Dahil pag nagagawa yan ng walang pananampalataya, Bro Jando, pahirit isa bro. Dagdagan lang natin bro para mas maunawaan yan na yung mga sanggol kapatid, no? Kahit pa hindi sila Larino, ano ba yung Larino sa Tagalog bro Jando? Fluent, no? Fluent sa English. Hindi sila fluent katulad natin na nakakapagsabi na ng ating Diyos, nakakapag-express na ng ating pagkakilala sa Diyos. Ang mga bata bro, kilala nila ang Diyos. Hindi ba itinuro sa iyo yan bro? Kaya sabi diyan sa Matthew 21:16 na sila ay nagpupuri sa Diyos kasi kilala nila ang Diyos. Diyos mismo ang naglagay niyan sa puso nila na kilalaan ng mga bata ang Diyos. Hindi na nga sila dapat turuan ng mga malalaki eh. Di mo ba alam yun? dito natin makikita, mga kapuntos na nanonood ngayon, na sa kanilang aral may mali. Dahil sa kanilang aral, pag walang pananampalataya, hindi makapagpupuri. At sa kanila, mga bata, walang pananampalataya. Pero sa Biblia, ang bata nakapagpupuri. So, paano At saka nangyari? kilala ng mga bata ang Panginoon. Paano nangyari na mga batang walang pananampalataya nakakapagpuri sa Panginoon? So, dito makikita na may kamalian ng kanilang turo. Ngayon, ikaw ang magbigay ng kalinawan dyan, ito ang huling brother. tanong ko, brother. Sige. Hello, bro. So hindi masama, bro, na ang malaki bautismuhan, hindi masama. Hindi masama na ang malaki. Ang Okay. dami nga sa amin dito eh. Galing sa ibang relihiyon. Okay. Galing sa ibang relihiyon, binautismuhan, malaki na. Oo. Hindi masama Kaya yun. nagtanong ako eh. Oh, at hindi rin masama magbautismo ng sanggol. Okay.
Okay na ba yon? Tandaan mo kapatid, sa Great Commission, ang pinakautos ng Panginoon, no? Bautismuhan ang lahat. Hindi sinabi bautismuhan ang bata lang or bautismuhan ang mga malalaki lang. Kung hindi, lahat. Capital L, A, H, A, T. Lahat. Kaya kasama ang bata, kasama din ang matatanda, kasama ang babae, lalaki, walang ngipin, o meron man, babautismuhan yan. Okay na ba yun, Bro, brother? pwede ba magtanong ng isa kay bro? Sige, ano yung tanong mo, Brother Angel? Brother, sa turo ninyo, parang tama ba? Bawal bautismo ng bata? Yes, bawal sa kanila, bro. Hindi, tanongin bawal sa natin. amin. Manggagaling sa kanya yung sagot. Sige, ikaw sumagot ng bro. Bawal. Bawal. Okay. Biblical ba kayo dyan sa ano nyo? Lahat biblical yung ginagawa nyo dyan? Yes po. Biblical. Okay. Nakasulat lahat sa Biblia. Ngayon, ano lang, premise lang yun. Unang tanong ko, may mababasa ka ba sa Biblia magmula Old Testament hanggang New Testament? Sabi kasi dyan, lahat eh. May nakalagay ba na bautismuhan nyo sila, pwera bata? Meron, wala sa Biblia. Sabi mo, biblical kayo ha, galing sa'yo. Mayroon bang Kasi sa amin, bro, kasi sa amin, kasi amin paniwala, ang dapat bautismuhan sa amin, yun dapat makapagsisi na. Hindi, categorical ang question. Meron ka bang mababasa na sinasabi, bawal bautismuhan ng bata? Sabi mo, biblical kayo. Categorical, bawal bautismuhan ng bata. Wala. Wala. O, bakit sabi nyo bawal? Sabi mo, biblical kayo. Ito na lang, bro. Kasi sa amin, bro, yung turo sa amin, nasa momentum tayo, bro, dyan. Bro, ito. Yung malalaki lang. Bro, Yung sumampalataya na. O yan, yung malalaki lang, galing sa bibig mo. May mababasa kang bautismuhan mo ang mga malalaki lang. Meron, wala? Wala, yung sumampalataya lang, makapagsisi. Puro wala na naman. Makapagsisi na yan eh. Biblical kayo. Sandali lang, categorical. The question is categorical. First question, sabi mo, biblical kayo, bawal bautismo ng bata, nasa Biblia. Biblical. May mababasa ka sa Biblia, bawal bautismo ng bata, dapat matanda lang. Meron, wala? Categorical. Specific lang po ang question. Wala kasi ang nakalagay sa Biblia, dapat pangaralan mo na eh. Brother Angel, ang sabi niya kanina, ang babautismohan ay yun lamang nakapagsisisi. Bajanda, tsaka Bro Angel, pahirit isa lang, kasi kinonfirm na ito niya kanina eh. Dito, makikita natin bro, kung talagang yung aral na natutunan mo. Kasi alam namin na ikaw ay sa bagay na to kasi naturuan ka lang eh. No? So, baka makatulong to bro na malinawan ka bro. No? Tatanong ko ito bro, kasi kinonfirm mo ito kaganina. Noong pinahayag ni San Pablo bro sa unang Korinto 10:2 na ang lahat na kasama ni Moises pati mga bata ay binautismuhan ng Diyos. Na sumang-ayon ka nga na binautismuhan yun. Ito ang tanong ko bro, dahil binautismuhan sila ng Diyos, mali ba ang Diyos na nagbautismo kasama mga bata bro o hindi? Hello bro. Yan lang, isang tanong lang yan bro. Mali ba yung Diyos na nagbautismo kasama ang bata o hindi? Brother Ryan? Hindi. Mali ba daw? Bro? Ano bro? Mali ba daw yung na binautismohan pati bata sa unang Korinto? Ang Diyos mismo nagbautismo po dyan do. Nung time na kasama ni Moises ang buong Israel kasama mga bata, binautismuhan sila ng Diyos. Question again. Mali ba ang Diyos na binautismuhan niya ang lahat kasamang bata o hindi? Hindi. Hindi siya mali. So, yung doktrina niyo ang mali. Yun. Sa kanilang doktrina. Bro, tapusin ko lang yung sa akin, bro, Junria. Sige. Brother Angel. Okay, tapusin ko lang. Nasa momentum na tayo eh. Sabi niya, nung una, biblical is biblical sila lagi. Puro biblical. Sabi mo bro, bawal ang binyagan ng bata. Tinanong kita, saan mababasa ang Biblia? Dahil sabi mo, biblical kayo. Sabi mo, wala. Mayroon bang sinasabi diyan na matanda lang ang bibinyagan? Wala na naman. So wala kayo sa Biblia. Dagdag yun bro. Inventong aral yan. Delikado yan.
Tapos isa pa, ang problema niyo rito, tanong ko, pangatlong tanong, last question, sige nga, kung sakali man, kung sinasabi mong bawal, uulitin mo uli, bawal binyagan ng bata, tanong, ano ba age dapat binyagan? May nakalagay o wala? Age para binyagan. Meron, wala. Categorical uli, pangatlo na yan. Age ng batang binyagan. Doon kayo magkakaproblema mga Ano, putol-putol yung Hindi, ang tanong niya bro, ang tanong niya is, meron ba daw sinasabi sa Biblia putol-putol eh. na edad? Kasi para kang galit eh. Bro, Hindi. hindi naman galit si Angel. Brother Jando. Kalma lang. Nagpapaliwanag lang. Brother Jando. Oo. Brother Jan, ikaw na lang yung mag Sige. Kasi ang parang tanong galit ni yung kasama mo Angel, eh. ang tanong sa'yo ni Angel, ano nga yung tanong mo, Brother Angel? Ang tinatanong, hindi ba maganda reception ko sa'yo, bro? Hindi? Okay naman. Ewan ko ba sabi niya, putol-putol daw. Sige daw, try. Biglang naputol. Okay, sige. Ganito, sabi mo Biglang naputol, Angel. Hindi, malinaw yun. Okay. Nakakonek lahat. Kung malinaw ang tanggap ko dito, malinaw ang tanggap din doon dahil nakakonek ako eh. Kaya ka ba dyan daw, bigla nga daw na naputol sa kay Angel. Doon sa tanong ko. Okay, ganito bro. Lahat na sinabi mo, sabi mo biblical, pero lahat ng tanong ko wala sa Biblia. Ibig sabihin puro invento. Malinaw yon. Pangatlo, para patunayan hindi kayo invento, na biblical talaga kayo. Ano nakalagay sa Bibliang edad dapat bautismuhan ang tao? Yan. Ano nakalagay sa Biblia na edad na Di, dapat bautismuhan ng tao? Yung makapagsisi na. Saan talata yan, bro? Itatanong ko. Brother Angel, sabi niya yung Yung nakalagay sa makapagsisi na. Biblia bro, yung sumampalataya. Hindi, Edad sabi niya, nga. Sige, sa ano nyo bro, sa paniniwala nyo, anong edad ang tao para makapagsisi? anong edad? 12. Ayon sa Biblia, O 13 biblical kayo, sabi mo. Ayon sa Biblia, edad. Edad specific, no? Huwag kang pupunta kung saan-saan. Edad specific. Edad bro, anong edad ng bata na Then, ang marunong tao, na siyang 12 magsisi? Huwag 12 yata, yata or biblical 13. kayo eh. Dapat lahat ng sabihin mo ayon sa Biblia, sabi mo, biblical kayo. Anong edad dapat binyagan ng tao? Brother Ryan, anong edad daw ayon sa Biblia na Dapat. pwede binyagan ng Dapat. tao? O sige bro, aminin ko, hindi ko alam. Ayun, hindi niya alam. Brother Angel. Ayun. Si Tapos Anis, na, bro. sabi mo Anis eh, di ba? Oo, biyanis talaga dahil maraming nanonood. Ang pangit naman. Brother Jando, Yes, ba tata? makisawsa na lang ko konti dahil ang sabi niya, parang ginalit-ulit niya pagsisisi ng kasalanan. Pakibasa na lang yun. Hindi ang pag-ano ko sa kanya, parang patuloy siyang nagsusuri. Baka mabalik pa yun sa Katoliko eh. So sa gawa 2:38, so yun ang ginamit niya pero patuloy sa 39. Okay, ating basahin sa Gawa 2:39 kasi doon siya nakapokus sa 38. 39 tayo. Sabi sa Gawa 2:39. Basahin na lang yung 38 para sa malinaw ang sinabi niya sa kanya nga kailangan magsisisi. Sige. Sabi ganito. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Yun. Okay, malinaw brother na ang pangako ng Diyos sa binyag o bautismo hindi lang sa mga matatanda, pati yung mga anak. Ang sa inyo yung matatanda lang. So, isa na lang brother Jando, yan ang dahilan sa sa ganyan Lydia lang, si Ananias. Lydia lang, 14. Kabilang sa Lydia mga, pala, Lydia. Sige, pakibasa. Sorry. Kabilang Kamali, sa Lydia pala. mga nakikinig, ang isang sumasamba sa Diyos na nagangalang Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ng kanyang isip upang kanyang pakinggan ang pinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. So malinaw, brother, nga si Lydia lang ang nakinig sa aral ni San Pablo, pero ang lahat ng pamilya ni Lydia
binabautismohan. Yun ang pangako ng Diyos, hindi lang sa mga magulang, pati yung mga anak ayon sa Gawa 2:38 sa 39. Ang sa inyo ay mga matatanda lang, mga magulang lang, hindi nakasali yung anak. So, contradict na yun na kayo sa mabasa sa Biblia. Yun lang, Brother John, maraming salamat sa pagkakataon. Okay, Brother Ryan, okay na ba yun? So yung sinabi sa kasamahan mo, bro, yung sa amin matatanda lang, hindi naman ibig sabihin matatanda lang. Kasi yung mga Alam edad ko ng bro, 12, alam ko bro, dahil ako'y dating Sabadista, nagbabautismo kayo ng 9 years old, hindi ba? hindi ako Sabadista, bro. Hindi, ako ba? Kayo ba, nagbabautismo ba kayo ng 9 years old o hindi? Hindi. 10, Hindi, 12. 11, 12. 12 lang. 12 kayo nagsisimula ng bautismo ng 12 years old. O ngayon, asan sa Biblia mababasa natin na ang 12 years old lang ang batang marunong ng magsisi? Wala nga yung Ayun, edad wala na kayo. rin. O ngayon, bro, lahat ng binautismohan na tumawid sa dagat na pula, kasama ang mga bata, sila ba lahat nagsisi para bautismohan o hindi? Magsisi. Saan mababasa na silang lahat ay nagsisi? Binumpare, binusakristan. Amen. Yung bata sabi naman, Wala nakalagay. O, ba't mo sinabi silang lahat nagsisi? Wala pa nakalagay. Mukhang may diferensya ang turo sa inyo, bro. Okay na ba yun? Hindi, bro. Bitsa. Sige. Gusto mo patuloy? Siguro, hindi pa siguro ako masyadong makuhaan sa doktrina. Parang ganyan na nga. Sabi mo kasi lahat sila nagsisi yung tumawid sa dagat na pula. Saan ang batayan mo na silang lahat na tumawid sa dagat na pula nagsisi? Wala naman mababasa. Ba't mo sinabi nagsisi? Wala palang mababasa. Bro, kanina pa yan biblical siya ng biblical. Sabi mo biblical kayo, di ba? Lahat ng mga tanong namin, bro, wala sa Biblia. Wala sa Biblia ang mga sagot niya. Mag-isip-isip ka, bro. Biblical ba talaga kayo? Biblical ba talaga kayo, bro? O, kasi sabi mo kasi ngayon, tumawid. Sila lahat nagsisi. Yung silang lahat nagsisi. Tumawid sa dagat na pula, silang lahat nagsisi. Biblical ba yan o gawa-gawa mo na lang? Dagdag na naman yan, bro. Wala ko ba biblical kayo dyan? Luloko ka na dyan, bro. Brother Ryan. Oo. Yung sinabi mo ba na silang lahat at tumawid sa dagat na pula ay nagsisi, yun ba biblical o gawa-gawa mo na lang? Sa Korinto? Silang lahat na tumawid sa dagat na pula. Silang lahat na tumawid sa dagat na pula. Sabi mo silang lahat nagsisi. Yun ba ay biblical o gawa-gawa mo na lang? Walang nakalagay dyan na magsisi. Pero itinuro naman ni Pedro na dapat magsisi bago batismuhan. Ang tanong ko nga, wala kasi sinasabi sa Biblia na ang babautismohan ay yaon lamang nagsisisi. Walang sinabing gano'n sa Biblia. Kawawang Mongoloid sa inyo, hindi mabautismohan ng Mongoloid sa inyo. Sa inyo ba bro, pag Mongoloid, hindi kailangan bautismohan ng Mongoloid? Tanungin ko lang bro, sa inyo ba? Pag may anak na Mongoloid, hindi binabautismohan ng Mongoloid? binumpare, binusakristan. Amen. Yung bata sabi naman, Hindi ko alam eh. Kasi bro, hindi makapagsisi Mongoloid. Imposible naman ang walang Mongoloid. O paano yan? Hindi pwede Bro, magsisi yun. Hindi mo bibinyagan. Ang tanong ko, kung sakali may kasamahan kayo na mayroong anak na Mongoloid, babautismohan nyo o hindi? Hanggang tumanda yun, bro. Kamo, Hindi ko alam special chat. Hindi, sagutin mo kasi, ang inyo kasing aral kasi, hindi babautismohan kung hindi pa marunong magsisi. Ang Mongoloid, hindi yan marunong magsisi. So tanong ko sa iyo ngayon, kung sakali may kasama kayo na nagkaanak ng Mongoloid, hindi nyo babautismuhan? binumpare, binusakristan. Amen. Yung bata sabi naman, Batismuhan siguro. O ngayon, babautismuhan nyo. Ba't nyo babautismuhan? Hindi naman marunong magsisi ang Mongoloid.
Bro, mukhang may diferensya ang turo sa inyo, bro. Mahirap maging sulpot, Brother Jando. Oh, mukhang may diferensya ang turo sa kanila. Babautismo Mahirap talaga maging sulpot. Babalik na lang kayo sa Katoliko, brother. Sa amin, bro, sa amin sa Katoliko, pag binautismohan, sabi sa Biblia kasi sa Roma, Marcos 15:16, pag yan ay babautismohan, maliligtas yan. Yan yun sa amin, sa ano. Isa yan sa amin, ha. Oh. Pag binautismohan ka, maliligtas ka. Yung Mongoloid, hindi yung marunong magsisi. Sa amin, kahit hindi marunong magsisi, kung intensyon ng magulang na iligtas ng kanyang anak, babautismuhan namin yan. Ganyan sa amin. Sa inyo, hindi. Ngayon, nahihirapan kang sumagot sa Mongoloid. Pero okay lang yan, Brother Ryan. At least, ito isang daan para magbigay sa iyo ng kaalaman na may something wrong sa aral. It's either sa amin o sa inyo. So, nasa iyo na ang paghahatol kung sino talaga ang nasa maling turo. Kasi sa amin, kahit Mongoloid, pwedeng bautismuhan kung intensyon ng magulang na iligtas ang kanyang anak. Yun. Okay na ba yun, At bro? hindi na yun, bro. Pagka nakarating ka uli sa pastor mo, sino man, tanong mo, bakit tayo hindi nagbibinyag ng bata? Ano ba talaga edad? Ayon sa Biblia. Okay? Ayon sa Biblia, edad. Tanongin mo, medyo nagdududa ka na rin sa ano mo sa sektang inaniban mo. Ayon sa Biblia, ano pong edad? Kasi pag sinabing wala, sabi nyo, biblical po tayo rito sa ano natin. Ayon po sa Biblia, ano ba talaga age? Or pag sinabing pinilit magsisi, sige, paano po yung mga special child or special person? Kahit umanda na yan, mga special po yan. Hindi naman marunong magsisi yan. So lahat po yan, hindi sasablay sila. Mag-isip-isip ka na, bro. Bro, dyan to. Mas maganda siguro, bro, doon lang kayo magtanong siguro sa kung ano. Kasi hindi pa ako masyadong magaling sa doktrina. Ipapasok mo rito, bro, bukas ng gabi, ipapasok mo rito yung pinakamagaling sa inyong mga aral. Pinakamagaling yung bishop. Brother. Mas maganda siguro, yung lahat ng tanong namin dito, hindi mo kayang sagutin, itanong mo sa pastor mo. Kung kaya ba nang sagutin. Yun na nga, siya na lang ang magtanong. Kung hindi niya kaya dalhin dito yung diba? Lumayas ka na dyan pag hindi niya masagot. Okay na yun, bro, Ryan. Sige, salamat. Pasok namin yung bishop namin dito, bro. Sabihin mo sa bishop mo na siya ang pumasok rito at siya ang magtanong. Kung hindi mo kaya yon, ikaw na lang magtanong sa bishop ninyo. Okay na ba yon? Nadidinig po ako dito. Sige. Si Bishop Jose, bro, kaya mo yan, bro, nang magtanong, halimbawa, bro. Anong reliyon na yun, brother? Na mayroon silang bishop Anong reliyon ka, bro? Fourth watch kasi ako, bro, Ha? Fourth watch kasi ako, Fourth watch, bro. Mga fourth watch. Church of Christ, fourth watch. Malinaw ang pagpapaliwanag ni Bro Jondo at ng kanyang mga kasamahan tungkol sa tuligsa ng karamihan sa mga protestante, lalo na sa usapin ng bautismo. Kaya kung nais ninyong maliwanagan, huwag lang kayong magtanong sa inyong pastor. Magtanong din kayo sa mga Catholic fake defenders na aktibo na ngayon sa buong social media. Sa ganitong paraan, makukumpara ninyo ang turo ng mga protestante sa turo ng mga Katoliko. Ang original na simbahan na si Kristo mismo ang nagtatang. Sana ay nagustuhan ninyo ang aming pagbibigay diin sa naturang paksa. Ako'y mag-iiwan muli ng kasabihan. Kung ikaw ay may pag-aalinlangan na sa iyong pinaniniwalaan, huwag mag-atubiling saliksikin ang tunay na katotohanan. Hasta la vista, till we meet again.